friends dito sa Hershey, Pennsylvania. Kamusta kayong lahat? Katatapos ko lang mag-ready dito sa aking bahay. Freshen up na. At tinatapos ko lang tong design na ginagawa ko. Ngayon ay papasok na ako sa trabaho at mag-start na tayo ng ating araw. Ano bang gagawin ko ngayong araw na to? Itong araw na to marami akong mga dapat gawin. Maraming activities yung mga bata na kailangan ko silang samahan sa kanilang mga after school activities. Tapos noon, ano pa ba? Puro school activities tong araw na to. So sige, alis na ako. Punta na ako sa trabaho. Yan, kabit natin tong camera natin dito sa dashboard natin. Ready na tayong umalis. Make sure na dala ko dito yung ID ko. Alright, let's go. Ayan. Oh shoot, nangyari? Oh my goodness, low tire pressure nangyari. Oh gee. Kung masasalvage yung kung pwede pang ayusin yung gulong, okay lang. Mura lang naman siguro yun, yung vulcanizing or whatever they call it, patching bang tawag doon. Pero kung bagong gulong, papalitan ng bagong gulong, dalawang gulong ang automatically na papalitan. That's mga abot na yan ng 500 siguro. Depende sa anong klaseng brand yung kukunin kong gulong. Oh man, wala pa naman sa budget itong gulong na ito. So, punta na lang ako sa gasoline station ngayon. Papalagay ako ng hangin. Tapos nun, diretso sa trabaho. After work, dami ko pa namang appointment ngayon after work. So mangyari niyan, tatawagan ko sila isa-isa, tsaka i-reschedule ko yung mga appointments ko. Tatanggalin natin tong cap. Ayan. Takbo tayo dito. Lagyan natin 35. Balik dito. Grabe talaga guys, no? Pag minamalas ka nga naman talaga. Ano kaya sa tingin nyo guys yung ginawa sa gulong na ito? Mukhang dinandalize yung gulong ko 33 kulang. 34 lang natin, 34. Tingin ko binandalize tong sasakyan ko. 34 PSI 34 PSI. Tapos yan, wala namang UP yung sasakyan ko eh. Okay guys, dito ako ngayon sa trabaho. Chinecheck ko lang yung gulong natin. Meron silang way para i-check yung threads kung okay pa. Siguro papalitan ko na lang itong gulong na to. Ito yung penny. Kung yung grooves ng gulong ay umabot dito sa natabunan tong tuktok ni Abe Lincoln, okay pa yung gulong. Pero ito, kung nakikita nyo, almost nandun na siya sa tip ng ulo ni Abraham Lincoln. So ibig sabihin manipis na rin yung thread, itong first part na groove na to. Pero dito sa second part,
inwards. Ayun, lumubog yung ulo niya, which means okay pa siya. Ito naman sa bandang pangatlo, malalim siya. So lumalabas na manipis na itong banda dito. So siguro kailangan na rin palitan. 3 taon na tong kotse sa akin eh. Pero ito yung tama niya oh. Ito yung tama niya. Kita nyo guys yung, wag ko na lang kikibuin kasi pag kinibo ko yan, sisingaw ng malakas, talo akong mapa-flat. Ayan, ganyan na lang. Okay guys, pasok lang ako sa trabaho. Hulaan nyo nasaan ako ngayon. Nandito ako ngayon sa tire shop Mavis, dito sa malapit lang naman sa school. So kinausap ko yung technician. Sabi sa akin hindi na daw pwede. Well, of course, bibenta nila ako ng bagong tires, no. So ngayon yung tires, sabi nila kasi masyadong dikit daw yung dalawang pako. So mangyari niyan is papalitan nila. So kung kukuha ako ng isang tire, ibig sabihin nun, dapat yung isang tire sa harapan, papalitan ko rin ng bago. Kasi nga, yung kotse natin ay all-wheel drive. So, yun ang gagawin nila. So, yung presyo ng labor plus, materials, aabot ng $400. So, another $400. And, so yun, malalagasan ulit tayo ng 400. Pero ganyan siguro talaga eh. Ginagamit natin yung sasakyan. So most prone talaga na mapako tayo, lalo na lagi tayong nagde-drive. Ayan. Yan o, Mavis Discount Tire. Ayan. Napalitan nila yung harapan. Ito yung mga tires nila dito. Merong Goodyear, Hankook, Brinks. Hindi ko kilala itong mga brand na to. Alam ko lang yung Goodyear. Tapos ito, hindi ko alam kung ano to. Hemisphere. Ito medyo mahal to. Pirelli. Mga performance tire yan. Atlas. Ito all season tire. Blackhawk. Ganito yung sa akin eh. Brand Blackhawk. Pero ito pang performance to. Ito ata yun. Parang ganito. Siyempre, tayo? Ito maganda, Michelin. Medyo may kamahalan lang ito. Kinuha ako na lang yung abot sa ating budget. Ano pala yung disc brake na labor rate nila, 149 per hour. Wow, ganyan kamahal ang nila. Ang sweldo ng mga mekaniko dito. Grabe no, laki pala kumita yung mga mekaniko dito sa Amerika. 149 per hour. Ano lang 'yan? Yung pagpalit-palit lang 'yan ng ng gulong at saka inspection. Hindi ata kasali dito yung yung mga major job sa kotse, no? Kasi tire shop lang ito eh. Hindi naman ito sabihin natin na yung full scale ba na mechanic na garage. 149 para pala silang para malaki pa yung sweldo nila sa nurse kung ganun. Bali malapit-lapit sila sa sa sweldo ng mga doktor. Ayan, tapos na yung gulong.
Nag-i-install na siya, oh. Pagkatapos ko dito sa sa Mavis, didiretso ako sa sa Lowe's kasi nasira naman yung namin, yung aming doorknob sa front entrance. Hindi namin alam na sira na pala yung niya, yung mechanism. So kailangan ko na naman palitan yun. So dami kong gastos ngayong araw Meron tayong kotse, gulong. Tapos yung nag-add naman yung doorknob ng aming pintuan. So mamaya samahan niyo ako maghanap dun sa Lowe's ng ng replacement para sa doorknob. Yan. Okay, so nandito na tayo sa Lowe's. Hanap tayo ng doorknobs. Parang ganito yung amin 116 ito lang. Hmm. 116. Mahal din pala ng mga doorknobs, goodness. 139. 139. Ito na lang guys yung bibili natin. $150. Ito. Mahal talaga ang mga doorknobs. Ayun guys, nabili ko na yung yung doorknob. Kinuha ko na lang yung mas mura ng $10. Ito siya. Ito na lang yung kinuha ko, yung isa kasi maitim, madilim. Yung pintuan namin is dark brown. So ito na lang para mas madaling makita. So mamaya install natin pagkatapos ko ng ng mga activities ng bata. Alright, so uwi na ako. See you later.